isa sa lagi po nating pinag-iigihan dito sa atin ay pananalangin po. So itong week, most likely, yung mga men, kami pong men, primary men, at saka yung ibang mga cell leaders and 144 natin, i-schedule ko this week, malamang po ay Wednesday, we'll go sa Prayer Mountain. So in case mga lalaki po gusto mong sumama, please let your mentors know para sa ganun ma-arrange mo natin yung transportation, no? Mga babae, sa next week na po tayo. Next week na po kayo, no? Doon na pupunta ng Prayer Mountain, no? I-schedule din po natin yan. Anyway, thank you, Gold. Thank you sa atin pong leader, si Roger. Kaya pala bro, minsan naamoy kita. Hindi. 3 days na pala nililigo si Kuya Roger. Alam ko na, akala ko naman ay sa labas yung mabaho. Yung pala. Hindi bro. Hindi bro. Hindi. Ako din naman minsan hindi rin naliligo. Anyway po, salamat Daryl, salamat Jeff, and bago na yung sapatos ni Daryl bro, na tanda ng pagpapala, no? More blessings to come, no? Nakikita sa sapatos. Regine, thank you. Sino ba yung isa kanina? Ay, si Jane, of course, at saka yung batang yan, hindi pinayagan ng mga teachers, si Regine, pero hinakbangan pa rin ng pananampalataya, kaya she's good, no? Okay, sige po, palangpakan po natin si Lord ng malakas. Last week I shared about hearing from the Lord. Ano po ang title natin last week? Hearing from the Lord. So today is some sort of follow-up ito ng tinuro ko last week. Is yung kahalagahan po ng pananalangin. Ano? Lagi niyo po ako narinig about pananalangin. Anyway, alam niyo po ba na maraming Christians, hindi kasama yung katabi ninyo, no? Maraming Christians, hindi masyadong nagpe-pray. Hindi masyadong nagpe-pray. Amen? Malinaw po? At ang reason kung bakit maraming Christians ay hindi nagpe-pray masyado, because ang kanilang prayers ay hindi nasasagot. Alam mo ba yun, mga kapatid? Ang reasons kung bakit ang mga believers do not pray that much is because hindi sinasagot ang kanilang prayers. Now, alam naman po natin na pag tayo nag-pray at hindi nangyayari ang kasagutan ng Lord, alam naman natin na walang problema kay Lord sa kanyang bahagi. Tama po? Tama po? Pag may problema sa relationship natin at yung pinangako ng Lord na pagtawag, no? Pwede mong buksan natin Jeremiah 33 verse 3. Sabi ni Lord doon, call unto me. That means an invitation to prayer. Sabi ni Lord, manalangin ka, tumawag ka sa akin, and I will show you and tell you, no? Call unto me and I will answer you and tell you great and unsearchable things that you do not know. So sabi niya, tumawag ka sa akin, manalangin ka, and then sabi niya, papakita ko sa iyo at ipapakita ko sa inyo ang mga matinding bagay na hindi pa po ninyo alam. Of course, alam po natin na prayer po yan. So sabi ni Lord, manalangin ka at tutugunin kita. Pero nga po, karamihan po sa atin na nanalangin tayo at hindi natutugon yung panalangin kaya hindi tayo ginaganahang manalangin. Are you with me? Isang magaling na pastor with regards sa prayer, marami siyang books. Ang pangalan niya po si E.M. Bounds. Yun po ang kanyang pangalan. Marami siyang sinulat about prayer. He's one of my favorite author about sa prayer. Sabi niya, ang curse ng prayer, ang masama sa panalangin ay yung hindi ka nananalangin. Ang masama sa panalangin ay yung kunti kang nananalangin. Maigsi yung pananalangin. Sabi niya, madalas sa mga believers, kasama po yung katabi, amen? Ay nananalangin naman. Kaso nga lang, 3 times a day pa nga eh. Kaso nga lang, nananalangin habang nasa jeep. Nananalangin habang kumakain. Nananalangin, yung madalian laging pananalangin. Sabi niya, masama ang maliit na panalangin kaysa sa hindi nananalangin. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Mas masama ang mananalangin ng konti kaysa sa hindi nananalangin. Sabi ko, bakit kaya? So I read further, and in-explain niya po, minsan kasi pag nananalangin na tayo ng 5 minutes o kaya 1 minutes, are you following? Pag nananalangin tayo, nadadaya natin ang ating sarili, naakala natin nakapag-pray tayo. Kasi nakapag-pray na tayo eh. Pero ang prayer kasi hindi lang yung nag-share ka ng request kay Lord eh. Ang prayer is also listening to God's answers to your prayers. Tama po?
Tama po? Because prayer is communication with God. So it's not only you sharing to God yung prayer request mo, it's also about you hearing from God His answers, not only to your prayers, but His direction for your life. Tama po? Amen. Kaya mula noon sabi ko, tama no? Ako kasi bilang pastor, marami akong galing sa maraming bagay, pero mahina din po akong manalangin kamukha po ninyo. And then nakita ko, sabi ko, dahil nga po sa pabisi sa ministry, dumarami yung invitation ko. So minsan, inisip ko na intindihan naman ni Lord. Kasi yun nga, siya naman ang naglagay ng mga invitation nito sa mga churches, sa mga tao. So pupunta ako kahit hindi ako masyadong nag-pray. Kasi nga po, opportunity ito. So nakita ko po, nag-speak nga po ako sa mga churches. Yun naman, mabibless yun ng mga tao, pero hindi po yung blessing na gusto kong makita, no? Kasi kahit anong loud ng aking pananalita, ng aking preaching, anong galing ng aking mga words, hindi po nagbabago ng tao yung aking words. Are you with me? Are you with me? Ang nagbabago ng tao ay yung Panginoon. So if I don't pray, I'm relying lang sa words ng aking sinasabi, well, maganda, nakaka-inspire, nakaka-bless, but it does not necessarily change and transform people. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? But na-notice ko po that when I pray more, and lessened yung aking preparation sa kunya paggagawa ng outline ganyan, pagre-research, when I lessened yung aking preparation and spend more time in prayer, nakikita ko mas maganda yung result. Kaya sabi ko, dapat ako talaga nagpe-pray. So nagrepent po ko, kayo na po ang susunod. Amen. Amen. Kasi nga po, tama po yun si Pastor Bounds na meron pong curse sa pananalangin na madalian. Kasi pag nagpe-pray ka 3 minutes, akala mo nagpray ka naman. Pero yung nga, nakapag-utter ka lang ng ilang words, ang totoo nun, hindi mo pa pinakinggan si Lord. Ang prayer ganito po, pag nagpe-pray ka, hindi ka nagmamadali, pinapakinggan mo si Lord, nagsishare ka din ng heart's desire mo kay Lord, mga prayer request mo kay Lord, and then you stayed in the presence of God. Para bang lungkot na lungkot ka, ang dami mong problema, ang dami mong pinagdadaanan, nung ikaw ay nanalangin, punong-puno ka ng worries, but nung pagkatapos mong mag-pray, confident kang harapin ang kahit anong sitwasyon mo sa buhay. Ganyan po yung feeling pagkatapos mong ikaw ay nag-pray na talaga. Nagigets po mga kapatid? Are you with me? Sa ating karamihan sa atin, dumating naman tayo doon once in a while sa ganung punto ng buhay natin na nakapag-pray tayo, pag tayo natin ay ready ka na to face the world. Pero kadalasan nga po talaga na preoccupy tayo sa mga bagay-bagay, sa mga gawain sa bahay, gawain sa ating career, at saka sa ating responsibility, to the point na we don't spend more time in listening and communing with the Lord in prayer. Tama po ba mga kapatid? Amen? Amen? Pero alam ko po ang desire po ninyo is to deepen your prayer life. Tama po? If you desire that, say amen. Okay, kasi ganun po ang desire ko eh. So na frustrate ako doon sa kulang ko ng time sa prayer. Alam mo si Jesus, lagi niya ring agenda, pinapalalim ang prayer life ng disciples. Di ba? Di ba? Nung nandun sa Garden of Gethsemane, nung bago po siya i-crucify, sabi niya sa mga disciples, sabi niya, grabe, nagpe-pray ako, umiiyak ako sa panalangin, sabi ko sa inyo, tulungan niyo akong manalangin. Grabe kayo, natutulog kayo. Amen po mga kapatid? Parang kayong si Sinron. Amen mga kapatid. Amen. Amen. Di ba? Nagpe-pray dapat tulog. So, dapat po mga kapatid mag-pray. Amen? Okay lang? Okay, mag-pray tayo bago po ako magpatuloy. Father, we thank you, Lord, that our desire is not only to commune with you, and to hear from you, Lord, but to deepen yung aming prayer life so that we can hear from you more and more. Walang problema sa aming puso na gusto po namin kayong sundin, gusto po namin i-apply ang inyong words, gusto po namin gawin ang direction niyo po sa aming buhay. But we want, Lord, to hear from you constantly and to deepen yung aming relationship with you in prayer. God, Holy Spirit, we welcome you, Lord, sa aming kalagitnaan. Meron kayong purpose sa oras na ito. Dalangin po namin, Lord, that you will speak, enlighten us, O God, and empower us, O God, to become better prayer warriors for you and for your kingdom. We honor you, Lord. Teach us, O God, how to pray like your disciples of old. For this we pray in Jesus' name. Amen. Okay po. Sige po. Palakpan po natin si Lord, no? Ang title po ng message ko today is Prayers that are heard on high. Ano po ang title? Prayers that are heard on high, you know? Pananalangin na tinutugon ni Lord, no? Kasi nga po, sabi ko nga po, mga kapatid, minsan ang frustration natin,
nagpe-pray naman tayo, pero pakiramdam natin hindi sinasagot yung ating mga prayers. Kaya hindi na tayo nagpe-pray ng husto. Tama po? Kasi wala din namang nangyayari. Pero sabi ko nga po mga kapatid, kung may problema sa ating prayer at yung pagtupad ni Lord ng kanyang pangako, hindi po yun kakulangan ni Lord. Hindi po yun problema ni Lord. Laging ang may problema nun ay tayo sa ating end. Are you with me? So tatlo pong bagay na gusto pong iparating sa atin. Number one po mga kapatid, prayers that the third of Hanai must have clean hearts. Sabi natin clean hearts. Lakasan natin, clean hearts. Okay. Sabi ng Isaiah 6:59 verse 1 to 2, sabi niya po doon, surely the arm of the Lord is too short to save, nor his ear too dull to hear. Sabi niya, but your iniquities have separated you from your God, so that your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. So sabi niya ganoon, balikan natin sa verse 1, ang Diyos daw po, ang kanyang pandinig ay malinaw. Okay? Kaya niya rin pong magligtas. Kaya niyang tugunan yung ating mga pinananalangin. Ang problema hindi doon sa kanyang kakayahan. Ang problema, may hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Malinaw po ba yun mga kapatid? At kadalasan ang hadlang nun, hindi nakikita ng iba, hindi minsan natin napapansin, pero ang hadlang nun, nandoon sa ating puso. Amen? Sabi nga po ng isang author, the heart of the matter is the matter of the heart. Laging ganyan, no? Ang laging humahadlang sa atin, yung puso natin. Pwedeng tama yung sinasabi mo, tama yung outward actions mo, pero yung puso mo malayo sa Diyos o may hinihinder po doon, o may tinatago ng sin in your heart, it hinders your prayers. Amen? Amen? Sabi ng 66 verse 18 na Psalm, sabi ni David, si David po itong nagsasalita. Sabi ni David, if I cherished sin in my heart, no? Ibig sabihin po mga kapatid, hindi po alam ng iba yan. Hindi nakikita ng iba. Pero siya lang ang nakakabatid nun. Sabi niya, kung tinatago ko sa aking puso ang aking kasalanan. Kasi dapat pag may kasalanan tayo, kino-confess. Tama po ba yun mga kapatid? Nire-repent. So yun po ang normal na ginagawa natin pag may kasalanan. Pag nagawa kasalanan, lahat tayo nagkakasala, nakakalimot, lahat tayo nakakalimot. So pag tayo nagkasala, nalalaman natin, i-confess, i-repent. Tama po? Pero minsan, yung iba sa atin, sa halip na i-repent, nagugustuhan natin yung kasalanan. Nakaka-enjoy kasi. So, itatago mo siya ngayon kay Lord. Ang problema, hindi nakikita ng iba, pero nakikita ni Lord. At ito'y humahadlang sa ating prayers at sa ating pakikipag-ugnay kay Lord. So sabi ni David, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. So kung itatago ko ang kasalanan sa aking puso, apektado yung aking prayer life, sabi ni David. At yun po yung nangyayari. Are you with me? Are you with me? Okay. Pangalawa po. Prayers that are heard on high must not only have clean hearts. Pangalawa, basahin po natin, must have also clean hands. Sabi natin, clean hands. Lakasan po natin, clean hands. Okay. So, hindi lang malinis na puso, kundi malinis din dapat na kamay. Anong ibig sabihin ng malinis na kamay? Ibig sabihin po, kung meron kang kasalanan, wag kang mag-dwell doon. I-deal mo sa madaling sabi. Kung may sin in your life, i-deal mo siya, harapin mo siya. Ilatag mo kay Lord. Amen? Amen? Isaiah chapter 1 verse 13 to 17. I like these verses, no? Si Prophet Isaiah, speaking to the Israelites, itong mga Israelites na ito, outwardly, nagsu-worship na kay Lord. Outwardly, masunurin sila kay Lord. Ang problema, habang sila ay masunurin kay Lord, nag-creep in yung kasalanan. Yun po lagi ang kasalanan eh. Ang kasalanan po, paunti-unti lang yan. Nagigets po natin mga kapatid? Alam mo bakit paunti-unti? Kasi pag malaking kasalanan, marunong si Satan eh. Pag malaking kasalanan, madali nating mapansin. Madali nating ma-identify, madali nating ma-deal, madali nating ma-confess. Pero pag maliit na kasalanan, minsan hindi natin napapansin. Are you following? Mga maliliit na compromises, hindi natin napapansin. Kaya laging ginagamit ni Satan sa atin, maliliit na bagay. Are you with me?
Are you with me? Ano ang nakakapawing? Maliit na bagay o refrigerator? Siyempre, maliit na bagay. So, laging ganun po si Satanas. Mahusay siya, no? So, itong Israelites, sabi ni Lord sa magitan ni Prophet Isaiah, sabihin mo sa kanila, sabi niya, akala naman nila, natutuwa ako na nagwo-worship sila. Akala naman nila, kumakanta lang sila. Akala naman nila, pumupunta sa temple. Maganda din naman yon. Pero, ako, hindi ko lang gusto yung outward appearance nila. Gusto ko din yung nasa puso at nakatago sa kanila. So, sabi ni Isaiah sa kanila, ni Lord sa kanila, sabi niya, stop bringing meaningless offerings. Kasi itong mga Israelites, itong ginagawa nila. Dati-rati, first fruit ang dinadala ng kay Lord. Kung ano yung pinakamahalaga, yun ang dinadala ng offering kay Lord. Then after some time, hindi na masyadong mahalaga, kalagitnaan na lang. Katagalan, yung pinakamahina na yung dinadala. Dati-rati, sa mga hayop, yung pinakamalusog na hayop, pinakamagandang hayop, yun ang dinadalang offering kay Lord. Katagalan, yung mga, may pilay na. Yung hindi na mabebenta sa market. Are you with me? Yung mga tira-tira na hayop, yung hindi na napapakinabangan, yun ang dinadala sa temple. So sabi ni Lord sa kanila, stop bringing meaningless offerings. Sabi niya, your incense is detestable to me. Yung incense po, pag hayop ay kinatay, ibububo yung dugo. Pagkatapos susunugin po yung hayop kasi nga po, ang offering kadalasan is burnt offering. Sabi natin, burnt offering. Ang offering, ibig sabihin, lalo po sa Old Testament, pagkatakatay ng hayop, patutuloy yung dugo, pagkatapos po, okay, splash yung dugo doon po sa altar. Pagkatapos yung hayop na yun, yung karne ng hayop, susunugin po yon, walang tira. Susunugin po yon, at yung sunog nun, yung usok nun, ay meaningless, ay precious aroma to the Lord as an offering of people. Amen? Amen? Ibig sabihin po, para kay Lord, mahalaga yon, kasi yung tao, hindi ang loyalty niya doon hindi sa blessing. Ang loyalty niya doon sa Diyos na nagbigay ng blessing. Kaya sila pag nagsusunog ng offering nila, si Lord natutuwa, yung aroma, yung usok na umaakyat sa langit, ubos na po yung karne, na nasunog na lahat ng karne, pati yung balahibo ng hayop. And then, precious kay Lord yung aroma, yung amoy. Kasi nga nakita nila, kaya nilang patayin yung lahat, yung blessing nila, pahalagahan yung nagbigay ng blessing. Ngayon, sabi nila, akala nila po tuwing nag-o-offering sila, binaburn po nilang offering na automatic na si Lord ay natutuwa. Sabi ni Lord, hindi ako natutuwa sa ginagawa nyo. Because your incense, yun po yung incense, no? Your incense is detestable to me. Yes, dati, precious sa akin, precious aroma to me. But ngayon, hindi na. Kasi ang ginagawa nyo, tira-tira. Are you with me? So sabi niya, new moon, Sabbaths, I cannot bear your evil assemblies. Hindi porke nagtitipon kayo, umaattend kayo ng church, umaattend kayo ng temple, automatic ako'y natutuwa. Hindi lang ako natutuwa sa outward ninyong appearance, natutuwa ako sa puso. Sa mga nakatago sa inyo, mahalaga din yun sa akin. Amen. Okay, so sabi niya sa verse 14, your new moons, festivals, and your appointed feast, my soul hates. So yung gatherings ninyo, dati akong natutuwa, pero dahil may sin sa inyong kalagitnaan, hindi na ako natutuwa. In fact, kinakainisan ko. Sabi niya, they have become a burden to me. I am weary of bearing them. No, very picturesque, no? Ang ganda ng picture nitong pinapakita ni Lord sa atin, no? Sa mga Israelites and by extension sa atin. So hindi si Lord nadadala sa bribe. Ika nga. Amen. Amen. Gusto niya, yes, gusto niya yung offering. Yes, gusto niya yung worship. Yes, gusto niya yung ating assembly, yung ating Sunday celebration. Gusto niya po yan. But hindi lang po yun ang gusto niya, yung outward appearance na yun. Gusto niya rin yung issue nung hindi nakikita. Yung mula sa puso natin, gusto niya rin yun. At pag may kasalanan tayo, naiintindihan niya, pero gusto niyang i-deal natin yung ating kasalanan. So that when we go to God, we have clean hands. Amen. Hindi lang clean hearts, but also clean hands. Sabi natin, clean hands. Verse 15, when you spread out your hands in prayer, sabi niya, pag kayo nagpe-pray, nakataas din ang kanilang kamay. Kamukha lang din natin. Amen? Amen?
So sabi niya, pag nakataas ang inyong kamay, nagwo-worship kayo kay Lord at nagpe-pray kayo, sabi niya, dati-rati pinapakinggan ko. Pero dahil may issue sa inyong kalagitnaan, sa inyong puso, sabi niya, I will hide my eyes from you. Itatago ko yung aking mga mata. Even if you offer many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Amen. Amen po. So yung kamay ninyo, maraming dugo na kasalanang ginawa. Tama? So kahit takpan ninyo yan ng magandang pananalangin, takpan ninyo yung ceremony niyan, nakikita ko pa rin kung ano yung nandoon sa loob. So unless and until you deal with that issue in your heart, with the issue that is hidden in the sight of people, sabi niya, I will not hear your prayers. Amen? Amen po mga kapatid? By the way, paalala lang po, si Lord, pag nagsasalita siya minsan ng mabibigat na rebuke, kamukha po nito, it is not meant to condemn us. It is meant to bring us closer to God. Alam mo bakit dinidil niya yung ating kasalanan? Hindi niya dahil hate niya tayo. Dinidil niya yung ating kasalanan para manumbalik ang ating relasyon sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Amen? Verse 16. Wash and make yourselves clean. So sabi niya, mag-repent, no? Mag-wash, maglinis. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Verse 17. Learn to do right. Seek justice. Encourage the oppressed. Defend the cause of the fatherless. Plead the case of the widow. Okay? By the way, malapit na po yung ating election. Are you with me? Amen. Hindi po ako nagdidikta sa iyo, ganito ang bobotohin nating kandidato. Sa atin po, pinagpipray natin, dinidiscern natin. And sa akin po, bilang pastor, ang guidelines po natin dapat ay mga righteous na people. Ang problema sa atin, minsan wala tayong mapagpilian ng mga righteous people. Tama po ba mga kapatid? Ibig sabihin po, mag-produce tayo ng righteous people. Are you with me? But meanwhile, kung ano yung nasa slot, is that pagpipray natin at choose the best. Are you with me? Tama po? Amen? Okay lang kayo mga kapatid? So ganun po, pagpili natin ng congressman, pagpili natin ng ano doon, ako mahirapan po ako kasi marami pong tumatakbo, lalo sa mga medyo naging kaibigan na natin as a ministry at kaibigan na rin natin as a church. So that's good, that goes with mayor natin at saka sa Congress. Pero yun nga po, yung dapat kung ano yung righteous talaga, no? So, isang pastor po yung tumatakbo doon sa Congress natin, si Pastor Popo Kusalan, at mukhang siya yung nakikita ko na righteousness-wise is the best sa lahat ng mga nagkakandidato. Are you with me po mga kapatid? Amen? Okay, sa mayor po, parang ang hirap kong mamili kasi pareho po nating kaibigan. Amen po mga kapatid? Amen. Anyway, sino po sa inyo taga Trinidad? Pwede bang i-consider niyo po si Congressman Taguel? Taguel bang pronunciation nun? Taguel, okay. Parang hindi ba Taguel? Taguel. Okay, sorry. Nadinig ko na siya many times kasi marami pa akong pastor na kaibigan. Kakilala po siya at kaibigan. At tuwing ini-invite nila, minsan in-invite din ako mag-speak sa mga gatherings. Nagkakasabay kami. At kadalasan nauuna siya mag-speak bago ako. So pag nag-speak siya, hindi siya nagdi-deliver ng political rally. Nag-share ng gospel. Sabi ko, may gulay. Kailangan natin ng mga dentong na tao. Amen po ba mga kapatid? So mga taga Trinidad, panalangin nyo naman, pero sa tingin ko, he's the best man for the position. Amen po mga kapatid? Sige po, palakpan po natin si Lord, no? I was talking to a pastor kanina na taga-US kagabi at si Pastor Hurley Montes from Mindanao. May mentoring sila dito sa Baguio at bigla nila pa akong tinawagan. So I talked with him kaninang kagabi at yung pala sa US sinishare po ni Pastor Joel Bianco from California po siya. Yung masisira na pala sana yung Amerika because of mga liberal party. Ang kanilang agenda, ganyan, nasisira niya. Tinatanggal na nila yung pinipersecute na ang mga Christians sa universities, sa mga schools. Buti na lang nanalo si Trump. Are you with me? Kaya sabi niya, tuwang-tuwa daw po mga Amerikano ngayon kasi malaya na yung mga tao na nagpa-practice. Dati-rati, pag pastor ka at hindi ka nagkasal ng gay and gay na, gay pareho na same sex,
At ang pastor, pag hindi nagkasal, kakasuhan siya. So, ganyan na po yung ano nila bago sila ng election. So, ngayon po, tinanggal na po ni Trump yun. So, wala nang ganyan. And sabi ni Trump, 2 genders lang ang Amerika. Tama po ba mga kapatid? Dati-rati, ang daming genders, nalilito yung mga tao. So, ngayon, malinaw na po mga kapatid. Are you with me? So anyway, ang leadership ng ating bansa at ng ating world, minsan na ano talaga na-change talaga because of people na nag-occupy sa position. Kaya hindi lang tayo magpapagalugo ng ministry, kundi pati din po yung ipag-pray din po natin, and sana balang araw po mga kapatid, meron din sa ating mga disciples na mag-occupy ng office. Amen po ba mga kapatid? Are you with me? Amen? Baka pwede na si Ate Jonas, counselor. Pwede na si Ate Jonas sa vice, di ba? Parang araw, di ba? Tama po ba mga kapatid? Di ba? So, counselor, vice mayor, mayor, di ba? Di ba? Sa ang daming pag tinignan po natin yung corruption, pastor, yung kasama namin kagapon doon, isang professor ng PMA, nagtuturo po doon at marami siyang alam, sinishare niya po sa akin, sabi niya ganon, ang isang congressman has an allotment of 72 million a year. Imagine niyo po mga kapatid, 72 million a year, isang congressman pa lang yun. So, saan napupunta karamihan? Sinasahod sa staff, of course, but karamihan po napupunta sa corruption. So, mayaman ang ating bansa, maraming pera yung ating bansa. Pero dahil nga napupunta sa maling kamay, kaya hindi yung pag-unlad natin hindi naayos. Are you with me po mga kapatid? Amen. Sa ngayon po, mamili tayo at the same time manalangin. Amen. Amen. So yun po mga kapatid. Ano number 2 natin? Clean hands. Number 3 na po tayo kasi ayoko na masyadong matagal, no? Purity of relationships. It must have clean relationships. Sabi natin, clean relationships. In relationships. 1 Peter chapter 3 verse 7, sabi ni Peter sa mga husbands, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life. So that, basahin po natin ito, so that, 1, 2, 3, go, so that nothing will hinder your prayers. Ibig sabihin po, ang relationship natin sa family, ang relationship natin sa asawa, ang relationship sa mga anak, ang relationship sa mga magulang, may kinalaman sa pagtugon ng Lord sa ating panalangin. Amen? So kung hindi natin na-honor yung ating mga parents, begin to honor your parents. Maganda po yung sabi ni Raymar kanina, honor po natin yung ating leader. Maganda po yun. Pero kasama sa pag-honor ng ating leader, hindi lang sa spiritual leader natin, i-honor din po natin yung ating parents mismo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kung malayo yung relationship, ako po malayo sa relationship dati sa mga parents, gawan natin ang paraan para lumapit ang relationship. Huwag nating antayin na ganun lang. Huwag nating hayaan na bumagyo, baka lumapit pag may bagyo. Hindi po. Cultivate a closer relationship with your parents. Amen? Amen? Because ang ating relationship with our family and loved ones has something to do with our prayers. With God's answer to our prayers, I should say. Tama? Tama po? So kung inaapi natin yung asawa, minamaliit yung asawa, hindi ganyan. Tama? Kunyari, kung si Mira, lagi niyang inaaway si Jeff, hindi na po. Amen, amen. Hindi na po. Matagal na pong hindi. Dati madalas. Hindi ba? Di ba si Jeff ang nangaaway talaga, di ba? Tama. Binaliktad ko lang, pero alam ko naman talaga si Jeff Mira ang nangaaway. Pag minamaliit natin ng asawa, minamaliit yung mga anak, it will hinder our prayers. Amen? Matthew chapter 5 verse 23 to 24, sabi nga doon, sabi na nag-o-offer ito sa church. Sabi ni Lord, if you offer your offering, your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, meron kang conflict, merong something is wrong sa relationship mo, sa family, sa iyong kapatid, sabi niya, iwanan mo muna yung offering mo. Amen po mga kapatid. Are you with me? Bigyan mo muna sa Asher, Asher, lang muna dyan, no? Balikan ko yan. Amen po mga kapatid. And then sabi niya, umuwi ka muna sa Tamawan. Amen.
Pastor, hindi ako taga-Tamawan. Hindi, ibig sabihin, dumaan ka ng Tamawan ng ibig sabihin. Hindi ba? Biro lang. Ibig sabihin, umuwi ka muna, sabi nga nun, settle your differences and then bumalik ka sa paglilingkod, bumalik ka sa pag-offer. Ganon ka. Ibig sabihin po, pinapahalagahan ni Lord yung relationship natin with other people. Amen? Hindi lang yung relationship kay Lord. Alam mo po ang magandang model ito? Sa 10 commandments, ang first 5 commandments, yung commandment number 1, 2, 3, 4, 5, has something to do with our relationship with God. Ang commandments number 6, 7, 8, 9, 10 has something to do with our relationship with our neighbors, with other people. Tama? So dapat ganito ang balanced relationship. Ayos ang relasyon natin kay Lord, ayos din ang relationship natin with other people. Amen? Hindi po naiiwasan, may mga taong hindi gusto tayo, tama po ba siguro sa ating buhok, o sa aking case, kawalan ng buhok. Amen? May mga taong hindi po nila prefer ang ating style, okay lang po yun. Individual differences yan. Tama po ba mga kapatid? Hindi natin ma-please ang lahat. Pero ang point ko po is that, wala tayo dapat conflict with other people. Kung meron, atin pong aayusin at aasikasuhin. Amen po mga kapatid? Amen? Amen? Okay. Because so that nothing will hinder our prayers. Amen? Pwede mong plakmang natin si Lord at magtapos na tayo kasi hahaba lang ako. Tayo na po tayong lahat. Amen? Sabi mo sa katabi mo, salamat naman. Amen. Sana si Paz laging nagbabago. Amen? Nagulat si Bethel, no? Hindi mo yata akalain, Bethel, na bigla kong magwawakas, no? Anyway, nakita ko naman po, marami po tayong narinig na insight today. Ang powerful po ang mga testimonies ng ating leader, no? Nakaka-inspire, no? Ako po, na-inspire din po ako. Narinig ko na po yan, pero na-inspire pa rin ako pag napapakinggan ko po sila. Amen po, mga kapatid? Amen. Sabi mo sa katabi mo, you're next in line. Ayan, in line. So mahalaga po na paunlarin po natin yung ating prayer. Bro, mamaya may kantayin natin yung pure heart. Pure heart. Okay. Kantahin na muna natin. Bro, pakilagay nga yung ating kanta dyan na pure heart. No? Gusto nating... Ayun na yun, pure heart. Tagalog. Okay, sige po. Yung ating... Ano yung heart ng Tagalog? Ay, pusong dalisay, yes. Pusong dalisay. Yun. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Ang likhain mo, Diyos. One more time, pusong dalisay. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang puso, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. One more time, chorus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan.
pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan po, hindi po natin sinasadya na magkasala, no? Ako po'y naniniwala na bibihira siguro o kaya wala na believers na sinasadyang magkasala, no? At kung bakit nagkakasala tayo, minsan inadvertent, no? Yung hindi mo napapansin. Pero yung mahalaga po, pag napansin po natin, i-deal po natin sa harap ng Diyos. Amen po mga kapatid, amen? So today, God has been speaking to us. I want you, mahal kita anak. At hindi lang kita mahal, kundi gusto kitang i-bless more and more. At ang dahilan ng aking blessing, ang reason ng aking continuing blessing in your life ay yung magandang relasyon natin. Maayos puso, malinis na kamay, malinis na relasyon. So today, gusto po nating magpalinis kay Lord. Lord, tama yung message niyo po ngayon sa akin, Lord, sa amin. Meron nga po akong nakatago sa puso. At ayaw ko sanang i-deal kasi nahihiya po ako. Siguro pa ulit-ulit ito, Lord. Siguro naman nakaligtaan ko, Lord, but alam ko ngayong umaga, hadlang po ito sa akin at sa aking pananalangin, sa aking relasyon kay Lord. So today, Lord, I'll be honest to come to you, Father. Honest po akong lalapit sa inyo. Deal with my heart sins. I-deal niyo po yung kasalanan na nakatago sa akin. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Linisin niyo po ako, Lord. At mula ngayon, Lord, tanggapin ko ang iyong kapatawaran. At gusto ko lagi, Panginoon, mamuhay, lumakad ayon sa inyong katwiran. Darating ang panahon, Lord, na hindi na ako'y mag-fall o kaya ako'y makalimot. Sa panahon na yun, paalalahanan niyo ako, Lord, ng inyong banal na Espiritu Santo, so that I could deal with my sins and I could be freed from my sins as well. So if you are that person, meron kong gustong i-deal kay Lord, meron kong gustong sabihin kay Lord, meron kong gustong i-confess kay Lord, Lord, ito yung aking puso, nilalapit ko ito, Lord, yung aking puso, yung aking kasalanan. Tanggalin niyo po ito, Lord, patawarin niyo po, Lord, at muli, Panginoon, linisin niyo po ang aking buhay. If you are that person, I want you to raise your right hand. Sige, magpalinis tayo kay Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa inyong mensahe. Salamat, Lord, sa testimonies ng mga forthcoming blessings puro sa church na ito, sa amin po mga leaders. Patalam po namin, Lord, ang dahilan kung hindi sila darating o kaya matitigil ang blessing na yon, it's because yung aming relasyon sa inyo at yung aming kasalanan before your eyes. And Lord, so today, we love you with all of our hearts. And that's the reason why, Lord, we ask for your cleansing. Hinihingin po namin, Lord, ang inyong pong paglilinis sa aming puso. Lord, sa mga kasalanan na nakatago, Panginoon, sa harap ng mga mata ng tao, gusto po namin, Lord, na ilatag sa inyo, Panginoon. Sapagkat gusto po namin mapatawad sa mga kasalanan na yon. Gusto po namin malinis sa mga kasalanan na yon. And be freed, Panginoon, from the guilt of our sins. Sige po, let's take time to share, to pray, yung ating personal na kasalanan. Hindi kinakailang malakas. Yung pabulong sigurong pananalangin. But let's come to the Lord to confess our sins before God. Whatever that is, God is willing to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Batid po namin, Panginoon, na itong kasalanan ay nagpapabigat sa amin. Na mga kasalanan na hindi man nakikita ng iba, ito ay naghihinder ng aming prayers, naghihinder ng aming relationship sa iyo. Lord, so today we laid bare yung aming mga kasalanan na ito. Patawarin niyo kami, linisin niyo po kami, Panginoon. And make me, Lord, and make us, Lord God, make us, Father, Lord, be more effective in our prayers and communion and communication with you, Lord. And as a result of our sins, matututo kami ng lessons, at ang lessons ng aming kasalanan ipapasa po namin sa ibang mga tao para sila din, Lord, ay lumalim ang kanilang relasyon at matutunan din po nila ang aming mga natutunan. God, as a church, we pray that you will cleanse us, O God, from sins sa aming pong kalagitnaan, and that you would always, Panginoon, na turuan kami, tulungan at gabayan kami, Panginoon, mamuhay ng may katwiran. Mamuhay, Panginoon, na clean before your eyes, because we want
to please you, Lord, sa amin pong buhay. Yun po ang nasa kaibuturan ng aming puso. And so Lord, today, because we have confessed our sins, at sabi po ng inyong pangako sa 1 John 1:9, that if you confess your sins, God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. And so the Lord, because we have confessed our sins, we receive your forgiveness. Sabi natin kay Lord, Lord, we receive your forgiveness. We receive your forgiveness, Panginoon. We receive your mercy. We receive, Lord, your cleansing sa aming buhay. And now we can rejoice. Now we can serve you again, Panginoon. And we can restore, Panginoon, ang aming relationship with you is restored. And we can restore, Lord God, our passion in serving you, Lord. Because you have taken away our guilt and taken away our sins. Maraming pong salamat, dalhin niyo po ulit kami sa paglilingkod namin sa inyo. Aggressive and passionate, just like before, because wala nang naghihinder sa amin pong prayers. Maraming salamat po, Amo. Salamat sa kapatawaran. Sige po, ibaba na po natin ang ating mga kamay. Bago po ako magwakas sa panalangin, siguro po meron po dito sa atin na guest at gusto niyo rin po ng anyong relasyon kay Lord ma-restore. Pero alam niyo po ba, ang pinakamagandang ma-restore talaga first and foremost ay yung ating personal na relasyon kay Lord, no? Para ma-restore yung ating kasalanan, ang best po talagang gagawin is magkaroon tayo ng personal relationship with God. Di ba tinuro ng Lord sa atin sa prayer? Sabi niya, this is how you should pray. Our Father. Ano pong sabi niya? Our Father. Ibig sabihin po, pag tumawag tayo kay Lord, Ama namin, no? So hindi siya automatic na magiging Ama natin si Lord. Kasi si Lord, Creator natin siya. So hindi siya automatic na magiging Ama natin siya. Nagiging Ama lang natin si Lord pag nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Personal na relationship with God. Before He was our Creator, but when we receive Him as our Lord and Savior, He becomes our Father. And we become His children. Amen po mga kapatid? But we have to make a decision to make God, to make Jesus the Lord of our life. Gagawin po natin dapat na si Lord ianyayahan sa ating puso at tanggapin sa ating puso bilang Panginoon tagapagligtas. Bago po ako magwakas sa panalangin, gusto ko pong i-offer muna sa lahat, no? Baka meron sa atin na hindi pa po nagkaroon ng panalangin na pagtanggap kay Lord bilang Panginoon tagapagligtas, no? Pag hindi pa natin nagawa yan, gawin po natin ngayon. Because kung wala po si Lord sa ating buhay, we are missing so much sa ating pong buhay. Amen? Are you with me? So, bibilang po ako ng 3. Pagbilang ko po ng 3, kung kayo po ay hindi pa po ninyo maalala na pinaghari nyo si Lord bilang Panginoon tagapagligtas ng inyong buhay, I hope and I pray na bago po tayo magwakas sa service na ito, you would really consider asking Jesus to come into your life so that He becomes your Father and you become His child. Okay po ba yan? So, kung hindi pa po ninyo nagawa yan, gawin po natin ngayon. Sayang yung pagkakataon. Okay po? Pag ginawa po nyo yan, hindi nangangahulugan. Sumasama ka sa simbahan, sumasama ka sa reliyon, nangangahulugan lamang yon na nagsisimula ka ng relasyon kay Lord bilang Panginoon tagapagligtas. At hindi kinakailang ikahiya kasi mabuti si Lord sa ating buhay. Okay po? At the count of 3, pagbilang ko po ng 3, kung sino po sa inyo ang hindi pa si Lord pinaghari sa kanyang buhay, I want you to raise your right hand so that I can pray for you. Okay po? Okay, bilang na po ako. 1, 2, 3. Okay, yes. Okay. Lakasan naman po natin kay Lord. Lakasan natin, no? Okay, mamaya po, no? Bibigyan kita ng mga materials, no? Kahit naman sa ibang hindi pa nakapag-share, mamaya sa huddle na niyo, paki-check, pakitanong po yung ating mga guests, mga kaibigan po natin kasi meron tayong material na ibibigay sa kanila, follow up sa kanilang personal na relasyon kay Lord. Okay po ba 'yan? So, thank you sa lahat. And come on, let's pray together bago po tayo mag-umawit ng ating celebration. Father, thank you, Lord, that we have heard again testimonies of your goodness. We have heard again ng kahalagaan po ng aming pagpapalalim sa inyo sa panalangin. Turuan nyo kaming lumalim pa sa aming pananalangin, lumalim sa inyong relasyon, because we want to know you more and more sa aming buhay so that we can serve you better. Thank you, Lord, for what you have done sa aming pong buhay sa buong araw na ito. At we pray, Lord, for the next service din mamayang hapon. Continue, Lord, to bless. Continue, Lord, to speak. Continue, Lord, to be present sa amin pong kalagitnaan as we worship and serve you. Lord, we pray for huddle mamaya. Dalangin po namin as we preserve, Panginoon, yung aming guest. As we preserve, Panginoon, decision ng aming mga kaibigan. We pray, Lord God, nagabayan niyo po ang bawat leader, bawat ng cell leader namin, Panginoon, to help, Lord, disciples to go through the process, Panginoon, of spiritual maturity.
We honor you, Lord, and we love you. And as we celebrate, Panginoon, with songs and thanksgiving, continue to be honored and be praised sa aming kalagitan. For in Jesus' name we pray, amen and amen.